ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pinapaalala ng ating mga pagbasa na dapat nating mahalin ang Panginoong Diyos ng buo nating pagkatao at ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal sa sarili. At ang isa dyan ay ang mga nasa piitan o ang bilanggo dahil ngayon ay Prison Awareness Sunday. So, ihanda natin ang ating sarili sa ating pagdiriwang. Tayo ay tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami ay maging dapat na makinabang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nang ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila, dahil dito kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayon ay mababalo rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga usorero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pangbalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya ay dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako
ay mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon ay batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako ay tumatawag. Sa mga kaaway, ako ay iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalot sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing, tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo
nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo, at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, gaya ng sa sarili, ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Mahalaga na maintindihan natin anong klaseng pag-ibig ito. For we have to admit that in today's world, love is the most misused, abused, and confused attitude or feeling or relationship. No? Napaka-palasak na minsan sa iba. It's so common to say the word, "I love you." Hindi naman natin sila sinisisi, pero magandang maliwanag sa atin ano ba yung sinasabi ng Panginoon dito na pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa gaya ng sarili. Sa salitang Griego, may tatlong klase ng pag-ibig. Ang una ay yung salitang eros. Eros means carnal love, no? O yung makamundong pagmamahal. No? Hindi naman siya necessarily bad, but it's a love for the physical, for the secular siguro. Katulad nung iba na attracted sa ganda ng katawan, di ba? O lalaki na attract sa katawan ng babae, o yung babae na attract sa katawan ng lalaki. So, kaya doon galing yung salitang erotic. No? Nasa Tagalog ay, wag na lang nating sabihin. No? Ikaw ay nagkakaroon ng pagnanasa dahil sa itsura niya, sa kanyang katawan, sa kanyang mata, sa kanyang buhok, o mga bagay tungkol. Hindi yon, siyempre, yung tinutukoy ng Panginoon. Hindi natin siya dapat mahalin dahil sa ganon. Hindi tayo dapat magmahal lang sa kapwa dahil sa ganong dahilan. Another kind of love, yung itong unang love, itong eros o erotic love, is the lowest kind of love. May pagka-animalistic, di ba? Ganun ang mga hayop eh. Kung ano yung maramdaman nila, gagawin nila. Kaya kita mo yung mga aso, kapag ka nagnasa, kahit sa kalsada, nagpapandali. Di ba? That's how strong is the erotic love. Yung pangalawa, mas mataas dyan, ang tawag nila filial love. Ano yung filial love? Yung pag-ibig na nakabase sa ugnayan o sa relasyon. Pag-ibig ng mga magkakapatid sa isa't isa. Diba? Pag-ibig ng mga magulang sa kanilang anak. But sometimes it can go higher. Pag-ibig ng anak sa magulang. O pag-ibig ng mga magkakaibigan. Na hindi naman sinasabi nating mag-boyfriend, mag-girlfriend, pero they are just friends. So that's filial. Mahal mo siya dahil kaibigan mo siya. Marami kayong mga pinagkakasunduan at nagtatalo din. Pero gusto mong kasama siya. So hindi ka lang attracted dahil sa kanyang itsura. You are attracted because you have a relationship. At maaari yung mag-involve ng ibang mga bagay, no? Pero may limit. May limit pa rin. Higit doon sa erotic, pero hindi pa rin yun ang pinakaganap. Ano yung pinakaganap? Yung tawag na agape.
sa Greek. Agape means a love that has no bounds. A love that you're willing to give your life for the one you love. Pag dumating ka na sa ganon, agape na yon. Kaya kung yung kaibigan mo, handa mong laanan ng buhay mo, ayun, hindi na filial, kundi agape. Agape. Mga nanay, usually ganon pag nanganganak, di ba? Sabi nga nila, yung isang paa sa hukay. Kasi nga, handa nilang ibuwis ang buhay nila para sa kanilang anak. And remember, when Jesus washed the feet of the apostles, di ba? Sabi niya, no greater love than to lay down one's life for one's friend. And you are my friend. Mahal ko kayo. Kaya yun, binialay niya yung kanyang buhay para sa ating lahat. And this is the kind of love that we should love God. For that is the kind of love that God loved us. At ito rin yung pag-ibig na iniukol natin sa isa't isa. You see, ang layo dun sa mga karaniwang pag-ibig na ating ginagawa o itinuturing o tinatanggap. Ito'y pag-ibig na hindi lang sa pisikal, hindi lang sa relasyon, kundi dahil ang kapwa mo ay nilalang ng Diyos at ang pag-ibig mo sa Kanya ay dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos. This is the reason why we can even love our enemies. Isa yan sa nahihirapan tayo. Paano kung mamahalin? Ikaaway ko. Yeah, if you love God, you can love even your enemies. Dahil hindi naman dahil sa siya ay lovable. It's because you love the Lord. At doon ang gagaling itong kakayahan natin, itong ating pag-ibig, pag-uunawa at pagtanggap sa kapwa. At ang ating buhay ay dapat laging ganyan. Walang bahagi ng buhay natin na hindi ganyan. Kita niyo sa unang pagbasa, anong paalala? Yung mga estranghero, huwag nating ituring na iba. Atin silang pagmalasakitan at hindi sinasamantala. Yung mga balo, lalong-lalo yung mga kababaihan, nung panahon na yun, kawawang-kawawa sila kasi wala silang estado sa lipunan. Ang nagbibigay ng estado sa kanila yung asawa, namatay. Kawawa. At pag namatayan pa ng anak, lalong kawawa, namatay ang anak na lalaki. Diba? So, ang ating Panginoon Jesucristo nagkaroon ng ganyang experience, di ba? Yung balo na taga-Nain, na naglilibing ng kanyang anak na lalaki. Naintindihan yun ng Panginoong Jesus dahil balo siya at namatayan siya ng anak na lalaki. Yung mga ganong tao, pinagmamalasakitan. Yung mga ganong tao, inuunawa, tinutulungan. May dinagdag pa nga yung Panginoon, yung mga nangungutang. Easy-easy lang tayo sa pagbibigay ng tubo. Of course, yung mga nangutang, magbayad naman kayo. Hindi yung puro utang na lang at sinasamantala natin. Matuto din tayo magbayad. Pero sabi dito, huwag natin silang gipitin. Nangangailangan nga At kaya tayo inuutangan kasi meron tayong kakayahan. Yung mga nasa piitan, ngayon pinagdiriwang natin, kawawa rin sila. Kasi paglabas nila, supposed to be laya na, free na, pinagdusahan na, anong ginagawa ng lipunan? They're still being ostracized. They're stigmatized. Bilanggo yan. Ex-convict, hindi makakuha ng trabaho. Nilalait, minsan tinatakwil ng pamilya. O kaya yung mga galing sa mental hospital. Malapit ho kasi ako doon, kaya alam ko. Pero hindi pa ako napapasok doon, huwag kayo mag-alala. Pero kawawa sila, alam nyo nangyayari? Magaling na. Idadalin sa bahay. Pero after some time, itong pasyenteng ito, na supposed to be gumaling, bumabalik sa ospital. Bakit? Ayaw tanggapin ng pamilya. At sabi niya, dito na lang ako. Kasi dito, at least, minamahal ako ng mga doktor, ng mga nurse. Nakakaawa, di ba? Ibabalik niya yung sarili niya sa mental institution kasi hindi siya tinatanggap ng pamilya. And the other day, yun namang ating Santo Papa, di ba? Nagpahayag ang mga LGBTQ, sabi niya. Dapat sila ay minamahal
At hindi tinatakwil sa pamilya. Sila rin mga biktima, itong mga LGBTQ. Kaya lang, itong problema dito sa media, iba na naman yung ginawang pronouncement. Ang sinabi nila sinabi daw ng Papa na ang mga LGBTQ ay pwede nang magpamilya. Hindi yun ang sinabi. Dapat sila ay belong sa pamilya. At hindi tinatakwil ng sarili nilang pamilya. Yun ang sinabi ng Papa. Hindi niya sinabi na pwede na kayong magtayo ng pamilya. To the point na sinabi din na para bang pabor na ang Papa na sila ay mag-asawa. Hindi rin ho yun ang sinabi. Ang sinabi na sila ay dapat protektahan ng batas. Kung paanong tayo, yung hindi mga member ay napoprotektahan ng batas, they should also be protected. Civil coexistence ang translation, hindi civil union. Again, media twisted it. But going back, the point is, sinasabi ng ating Santo Papa, sinasabi ng ating Panginoon Kristo, magmalasakit tayo. And our actions should always come from love of God. Yun ang source ng ating pag-ibig at yun ang purpose ng ating pag-ibig. Nanggagaling sa pagmamahal natin sa Diyos ang pag-ibig sa kapwa at humahantong sa pag-ibig sa Diyos ang pag-ibig na iyon. Alam nyo, ganyan ang mga Hudyo. Just to give a last point, ganyan ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo, kapag tinanong mo sila, ang sagot nila laging naghumahantong sa pagmamahal sa Diyos. Halimbawa, pag tinanong ko kayo, bakit ka nag-aaral? Usually, sagot natin, nag-aaral ako kasi gusto ko magkaroon ng degree, magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang sweldo, magkaroon ng karangyaan, at maging maganda ang buhay sa mundo. Di ba? It's not wrong. Pero alam nyo, ang Hudyo, iba sumagot. Anong sagot ng Hudyo? Nag-aaral po ako para mas matuto akong magbasa, makaunawa, at lalo na pag binasa ko ang salita ng Diyos, makikilala ko ang Diyos, mamamahal ko ang Diyos, at pagsisilbihan ko ang Diyos. Ganon sila sumagot. It's always for God. And it comes from God. Pag tinanong mo sila, tinanong ka kayo, ba't kayo kumakain? Pati yun. Ano sasagot nyo? Makain ako, Father, kasi para maging malusog ako. Pag malusog ako, raranasan ko ang buhay na maganda. Ganun lang, di ba? Pero ang Hudyo, hindi. Kumakain ako para maging malusog, kasi ang malusog, makapaglilingkod sa Diyos, makapagmamahalin ng Diyos, at makakaroon ako ng magandang kaugnayan sa Diyos. It's always like that. It's something that we can learn. And it's something that we should do. Pero kailan lang ba pumapasok ang Diyos sa buhay natin? Hindi, nakakahiya kasi minsan pagkailangan lang. And that's not a proof of our love for God. See? So sana yung ang pagnilayan natin. Na ang buhay natin, hindi dapat hiwalay sa Diyos. Dahil kung yan ay kaugnay natin lagi ang Diyos at malinaw ang ating pagmamahal sa Kanya, madali nating mamamahal ang ating kapwa. Tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon upang hindi tayo makalimot ng pag-ibig sa Diyos ay katumbas ng pag-ibig sa kapwa. Idalangin natin ang mga bilanggo sa buong bansa
buong pananalig nating sabihin, Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Patuloy nawang kalingain ng simbahan ang mga mahihina at maliliit at tulungan silang makaahon sa hirap at magkaroon ng tinig sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Gamitin nawa ng mga kawani at opisyal ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para maglingkod at iangat ang buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Maging tapat nawa ang mga alagad ng batas, ang hukbong sandatahan, mga abogado at hukom sa tawag ng kanilang tungkulin at ipatupad ang katarungan para sa mga naaapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Umiral nawa ang makatao at makadiyos na pagtrato sa lahat ng mga nakapiit sa lahat ng bilangguan sa ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magkamit nawa ng kapatawaran ang mga nasa piitan at magsisinawa sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sa katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Mapagmahal naming Ama, katulong ng iyong Espiritu, may sabuhay nawa namin ang aming pananampalataya at papurihan ka ng walang maliw ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itanasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukog, kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat.
at sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal o mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Pagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin ay iyong nilaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluwat ang lahat para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Panalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Panalangin mo kami. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga paanyaya at patalastas. Bilang pagtatapos ng Oktubre, buwan ng Santo Rosario, samahan niyo po kami sa online Living Rosary sa darating na Huwebes, ika-29 ng Oktubre, sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi. Ito po ay online event at ipalalabas sa official na Facebook page ng ating parokya. Inaanyayahan din po ang lahat na ipagdasal ang ating mga kapatid na yumao sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa na siyang pinakamataas na panalangin at nagbibigay ng grasya ng kaligtasan sa ika-1 at 2 ng Nobyembre. Meron po tayong nakahandang mga sobre na susulatan ng pangalan ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ang mga ito ay isasama sa intensyon ng mga misa sa buong buwan ng Nobyembre. Pakihulog lamang ang mga ito sa tumba na nakatayo sa labas ng simbahan. Bukas na po ang pagtanggap ng ating mga pledges at alay para sa ating 2M, 4M project. Samantalahin natin ang magandang pagkakataong ito upang makapagpasalamat sa Diyos at maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa mga lingkod natin para sa mga detalye. Kaugnay ng ating 2M, 4M project, inaanyayahan po ang lahat na makiisa at manood ng ating launching event sa darating na Biyernes, ika-30 ng Oktubre, sa ganap na ika-8 ng gabi. Ito po ay live na ipapalabas sa official na Facebook page ng ating parokya.
facebook.com/St. Anthony Parish. Tuloy ang misyon ng simbahan. Kaugnay po nito, narito ang update ng ating 2M, 4M project as of October 18. Total number of pledgers, 36. Total amount pledged, 92,000. Total amount collected, 24,500. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.